Sa tingin mo ba pare-pareho lang ang bituin dahil nagbituin ka? Isang malamig at nanunuya na puna ang bumasag sa seremonya ng pagbati para sa bagong pinuno ng Task Force Lapu-Lapu, isang prestihiyosong unit ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ang mga mainit na bati at pagbati na nagpapalitan kanina lamang ay biglang nanlamig. Sa gitna ng katahimikan na tila huminto ang pag-agos ng hangin, si General Mayor Rafael Luna, ang bagong talagang commander ng TFL, ay tahimik na nakatingin sa lalaking nakatayo ng bahagya sa harapan niya. Ang dalawang bituing pilak sa kanyang balikat ay sumasalamin sa ilaw ng fluorescent, naglalabas ng isang malamig at matalim na kinang. Ang pinakabatang babaeng two-star general sa Pilipinas, summa cum laude sa Philippine Military Academy, isang buhay na alamat na patuloy na nagtatamo ng pambihirang promosyon matapos maglingkod sa iba't ibang frontline at strategic na posisyon. Ang kanyang pagtatalaga ay pinag-uusapan sa buong militar. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon, isang lalaking nasa gitnang edad, ay tinitingnan ang lahat ng mito at karangalan na ito bilang simpleng tsismis lamang. Sa tingin mo ba nararapat na iyan ang sabihin mo sa commander ng task force? Ang boses ni Major General Luna ay mababa at kalmado, walang bakas ng galit o pagkabigla. Tanging ang lamig ng yelo ang umaagos. Sa tinig na iyon, bahagyang kumunot ang noo ng lalaking nagtanong, si Colonel Rogelio Rogi Torres, ang commander ng ika-5 task group sa ilalim ng TFL. Si Torres, na may matipunong pangangatawan na tila sasabog ang balikat ng kanyang uniforme, at maitim na balat na may malalim na kunot, ay patunay na ginugol niya ang kanyang buong buhay sa larangan. Siya ang matagal nang naninirahan, turf boss, na naglingkod sa TFL ng mahigit 10 taon, at umakyat sa posisyon bilang commander ng task group. Sa kabila ng ilang ulit na pagbabago sa commander ng task force, nanatili siyang matatag sa kanyang pwesto. Ang kanyang impluwensya sa unit ay talagang malaki. Siya ang buhay na hari ng TFL, isang lihim na alam ng lahat ng sundalo. Kung nagkamali ako ng pagkakaintindi, humihingi ako ng paumanhin, General. Nais ko lamang iparating na hindi natin maaaring baliwalain ang tinatawag nating karanasan at gulang, paliwanag ni Torres, tila isang tuso, habang bahagyang yumuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng paghingi ng tawad. Sa halip, may kislap ng kayabangan, tila nagtuturo sa isang bata. Ano ang alam ng bagong sibol na ito na nakaupo lang sa likod ng mesa? Iyon ang sinasabi ng kanyang mga mata. Si Luna ay tahimik na kinuha ang kanyang baton na nakalagay sa mesa, at marahang itinuro ang dulo nito sa insignia ng commander ng task group na nakakabit sa dibdib ni Torres. Koronel, ang gulang at karanasan ay nararapat igalang. Ngunit hindi iyan maaaring maging panangga laban sa lumang sistema at katiwalian. Hindi ko po naiintindihan ang ibig ninyong sabihin, hindi mo naiintindihan? Kung gayon, sisimulan nating ipaunawa sa iyo ngayon. Tumayo si Luna mula sa kanyang upuan, inilapag ang baton. Nakasuot siya ng battle dress na walang bahid ng gusot, may tangkad na mahigit 170 cm. Habang lumalampas siya kay Torres, isang malamig na kapangyarihan ang dumating kay Torres, kasabay ng amoy ng starch mula sa bagong plan sa niyang uniforme. Simula ngayon, lahat ng orihinal na dokumento, kaugnay ng logistics, at construction para sa ika-5 task group ay ililipat sa opisina ng commander ng task force. Ako mismo ang magrerepaso. General, ito po ay labag sa inyong kapangyarihan. Ito ay eksklusibong autoridad ng task group. Unang pagkakataon na namula ang mukha ni Torres. Malinaw ang pagkabigla. Hinawakan ni Luna ang doorknob ng kanyang opisina at bahagyang lumingon upang tingnan siya. Isang matalas na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Labag sa kapangyarihan. Mabuti. Kung gayon, ganito ang aking sasabihin. Ito ay isang utos. Or, maghihimagsik ka ba? Kinagat ni Torres ang kanyang labi. Sa harap ng salitang utos, ang isang sundalo ay walang ibang pagpipilian kundi ang pagsunod. Pinigilan niya ang nanginginig na kamao na punong-puno ng galit at pilit na bumulong, masusunod po. Magandang sagot, Koronel. At simula ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit mas mabigat ang bituin sa aking balikat kaysa sa iyong nakakabit sa iyo. Blag. Sumara ang pinto ng opisina. Si Torres, na naiwang mag-isa, ay nanatiling nakatayo roon ng matagal na tila napako. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit ng kulay, at sa huli ay namutla ito. Tila siya'y natalo ng isang matandang asong tuso ng isang hidya na inakala niyang baguhan lang. Ilang araw ang lumipas, si Luna ay nagpapalipas ng gabi sa kanyang tanggapan, nakatutok sa tambak ng mga dokumento. Ang tanging nagbabantay sa tabi niya ay si Major Adrian Ian Reyes, ang kanyang tapat na aide-de-camp na kasama niya simula pa noong bata pa siya. May mali talaga, General. Lalo na ang material specifications para sa bagong barracks construction ng ika-5 task group na nagsimula noong nakaraang taon. Inabot ni Major Reyes sa kanya ang ilang pahina na may markang pulang pen. Ang flame retardant material na may grado A daw ang ginamit, ngunit ang aktual na unit price ay nakapresyo sa antas ng grade B. Ang pagkakaiba sa halaga ay malaki.
Hindi lang presyo, hindi lang po. Ang dami rin ay tuso na pinalaki. Bakal, semento. Pati na ang maliliit na pako sa lahat ng item, may bahagyang pagkakawatak, ngunit tuso at patuloy ang pag-alis. Tiningnan ni Luna ang dulo ng daliri ni Major Reyes habang nililipat niya ang mga dokumento. Ang maliliit na bagay ay nakakalikha ng malaking bundok. Si Torres ay tuso at detalyado sa kanyang pagkuha ng yaman ng militar sa paraang hindi madaling mapansin ng sinuman. Hindi siya gumawa ng malalaking katiwalian ng sabay-sabay. Sa halip, dahan-dahan at patuloy niyang inipon ang kanyang kayamanan sa loob ng mahabang panahon, tulad ng isang langgam na gumugunaw sa isang burol. Ang local construction company ay monopolize ng isa. Ito ang Malakas Construction, at may bulungan na ang may-ari nito, at si Coronel Torres ay matalik na magkaibigan mula pa sa kanilang probinsya. Bulungan? Tiyakin mo kung totoo ang bulungan na iyan. At kopyahin ang lahat ng dokumentong ito at ilagay sa isang hiwalay na file. Ibalik ang orihinal sa ika-5 task group. Ibabalik po. Evidence po ito, sabi ni Major Reyes na nagtataka. Kapag masyadong matagal na nakakagat ang isda sa pain, makakahalata iyan. Kailangan nating magpanggap na hindi natin nakita ang mga dokumentong ito, na wala tayong alam. Sa ganitong paraan, magiging pabaya sila at magpapakita ng mas malaking buntot. Ang tingin ni Luna ay kumislap sa dilim, tulad ng isang mabangis na hayop na naghahanap ng biktima. Balak niyang sirain ang malaking kastilyo ni Torres, hindi sa pangunahing gate, kundi sa pinakamaliit at pinakamahina nitong butas. Nang gabing iyon, may isang anino na nagmamasid sa bintana ng opisina ng commander ng task force, kung saan hindi pa namamatay ang ilaw. Si Colonel Torres ito, ang commander ng task group. Nakasandal siya sa kanyang sasakyang pangserbisyo, may malamig na sigarilyo sa kanyang bibig. Hindi niya ito sinindihan. Tanging ang mapait na lasa ng tabako ang kanyang dinama habang tinititigan niya ang ilaw sa dilim. Rafaela Luna, sino ka para guluhin ako? Sa kanyang isip, nagbalik ang mga alaala noong siya'y bagong lieutenant pa lamang, mga dekada na ang nakalipas. Isang karera sa militar na nagtagal sa pamamagitan lamang ng katapatan at tatag ng loob. Nagdusa siya sa putikan, muntik nang mawalan ng daliri dahil sa frostbite, at naranasan ang sakit ng pagkawala ng kanyang tauhan sa isang training sa ganitong paraan siya umabot sa posisyong ito. Para sa kanya, ang militar ay buhay mismo, at ang ika-5 task group ay ang kanyang kaharian. At ngayon, isang batang babae na hindi niya alam kung saan nanggaling ang sumusubok na sirain ang kanyang kaharian. Ang pagpapayaman niya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga supply ng militar ay hindi niya tiningnan bilang simpleng katiwalian. Inakala niya itong isang makatarungang gantimpala para sa kanyang mahirap na buhay sa militar at isang kinakailangang paraan upang alagaan ang kanyang mga tao. Binayaran niya ang outing ng mga tauhan na tapat sa kanya at sinuportahan ang mga financial needs ng mga opisyal na nahihirapan. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga local contractor, nag-ulat siya sa mataas na command na nagtipid siya ng unnecessary budget at ginamit ang pagkakaiba sa halaga upang patibayin ang kanyang kaharian. Naniniwala siya na ito ang kalikasan ng buhay sa larangan. Ang kanyang paraan na hindi kailanman maiintindihan ng mga nakaupo lamang sa mesa at nagrerepaso ng mga dokumento. Hintayin mo lang, Rafaela Luna. Titingnan natin kung gaano katatagal. Ibinato ni Torres ang sigarilyo na inungguya niya at tinapakan gamit ang kanyang sapatos. At sa dilim, nagmaneho siya palayo. Sa gitna ng katahimikan na bumabalot sa TFL sa Davao del Sur, ang di nakikitang labanan ay nagsisimula pa lamang. Ang matinding pagtutunggali sa pagitan ng dalawang bituin at isang sash ay nagsisimula pa lamang, walang sinuman ang nagbibigay daan. Napagtanto ni Luna na hindi ubra ang frontal assault. Isang linggo na ang lumipas mula nang ibalik ang mga dokumento, ngunit ang ika-5 task group ay tila payapa, na parang walang nangyari. Sa halip, nagpadala si Torres ng perpektong inayos na karagdagang mga dokumento sa opisina ng commander ng task force, na tila nagmamalaki. Isang ulat na kasing linis ng isang textbook, walang kahit isang pagkakamali. Niloloko tayo ng hayop na yan, sabi ni Major Reyes, hindi mapigilan ang galit, alam ko. Pero hindi mo kailangang magalit. Ang mahabang buntot ay tatapakan balang araw. Sabi ni Luna habang sumasakay sa kanyang sasakyang pangkomando. Ang kanyang patutunguhan ay isang outpost sa ilalim ng ika-5 task group. Ito ay isang biglaang pagbisita. Simula ngayon, araw-araw, susuyurin ko ang lahat ng unit ng task force nang walang abiso. Partikular na akong magtutuon sa mga unit na sakop ng ika-5 task group. Huwag mong palampasin ang kahit na anong maliit na detalye, itala ang lahat. Masusunod po. Ang sasakyang pangkomando ay umalis sa headquarters, nagpapaalikabok. Si Luna ay nakatingin sa mga tanawin ng base na lumilipas sa bintana, nag-iisip. Si Torres ay hindi lamang isang tiwaling opisyal. Nagtayo siya ng sarili niyang ecosystem, ang ika-5 task group, sa loob ng mahabang panahon. Sa loob nito, siya ay isang predator, at kasabay nito ay isang protector.
Sa mga sumusunod sa kanya, nagbigay siya ng karot, at sa mga sumasalungat, walang awa siyang nagbigay ng latigo. Upang sirain ang matibay na kartel na iyon, hindi sapat ang shock mula sa labas. Kailangang gumawa ng lamat mula sa loob. Nang dumating si Luna sa outpost, hindi niya masyadong pinansin ang ulat ng outpost commander, at agad siyang nagtungo sa barracks ng mga sundalo. Ang buong outpost ay nagkagulo sa biglaang pagbisita ng commander ng task force. Ang combat boots mo, gaano nakatagal mula nang ibigay sa iyo ang mga iyan? Si Private First Class, PFC, Santos, 3 buwan na po, General. Tanong ni Luna, itinuro ang halos sirang talampakan ng boots ng isang sundalo. Imposibleng maubos ang talampakan sa loob ng 3 buwan. Kahit sino ay makakakita na luma at ilang taon nang ginagamit ang mga ito. 3 buwan. Walang tamang sukat kaya ipinamana ng senior. Hindi po, General. Kinuha po namin mismo sa supply section. Ang mga mata ng sundalo ay nanginginig sa takot. Hindi na nagtanong pa si Luna at nagtungo sa susunod na barracks. Sa pagkakataong ito, binuksan niya mismo ang mga locker ng mga sundalo. Ang thermal jacket na ito lang ba ang lahat? Alam ko na 2 ang ibinibigay sa bawat sundalo. Ang mga sundalo ay nanatiling tahimik, hindi nagsalita. Hindi mahirap basahin ang katotohanan sa likod ng kanilang pananahimik. May isang tao na kumuha ng mga supply na dapat ay napupunta sa mga frontline na sundalo, at malinaw na si Torres ang nasa tuktok ng katiwaliang iyon. Buong araw na sinuyod ni Luna ang mga unit sa ilalim ng ika-5 task group, tila naghahanap ng kuto. Mga lumang kantin, butas-butas na helmet at combat ration na malapit ng ma-expire. Ang mga bakas ng katiwalian ay nakakalat sa buong base, tulad ng alikabok, ngunit wala siyang nahanap na seryosong ebidensya. Ang mga sundalo ay tila nagkasundo, hindi nagsalita, at ang mga opisyal ay paulit-ulit na nagsabi na ginagawa nila ang kanilang makakaya, ngunit limitado ang supply. Lahat ay natatakot sa dinakikitang kamay ni Torres. Nang gabing iyon, pagbalik ni Luna sa kanyang opisina, nagulat si Major Reyes na may madilim na mukha. General, ang supply officer ng outpost na binisita ninyo kanina ay biglang inutusan na ilipat ngayong gabi. Na-assign siya bilang logistics officer sa headquarters ng ika-5 task group. Gumawa na siya agad ng paraan? Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Luna. Patunay iyon na ang kanyang mga galaw ay nire-report kay Torres sa real time. Ang ika-5 task group ay isang malaking spider web, at siya ay isang paru-paro na nakulong dito. Ang bawat pagaspas ng kanyang maliliit na pakpak ay ipinaparating sa gagamba. Major Reyes, sino ang mapagkakatiwalaan natin sa ating panig? Isang tao na pamilyar sa internal affairs ng ika-5 task group, ngunit hindi nabahira ni Torres. Mahirap, General. Karamihan ay nakikisama na kay Coronel Torres o natatakot sa kanya. Mayroon dapat, isang tao na pilit na nagbubulag-bulagan sa katiwalian, ngunit naghihintay lang ng pagkakataon. Kailangan nating hanapin ang taong iyon. Kinuha ni Luna ang isang lumang litrato mula sa drawer ng mesa. Isang larawan na kuha kasama ang kanyang mga classmate noong sila ay cadet pa sa PMA. Lahat ay may mukha na puno ng kasiglahan at pagnanasa. Sa larawan, may isang lalaki na nakangiti ng maluwag, nakayakap sa balikat niya. Si Master Sergeant Bernardo, Bernie de la Cruz, mahinang sabi ni Major Reyes. Ang Master Sergeant de la Cruz ba na nagtatrabaho sa Logistics Support Company? Tama. Nandoon ba siya ngayon sa task group? Opo, General. Siya ang Admin and Supply Master Sergeant ng Supply and Maintenance Company. Ngunit hindi tinapos ni Major Reyes ang kanyang sinabi. Ngunit kilala po siyang hindi maganda ang relasyon kay Coronel Torres. Ilang taon na ang nakalipas, nagreklamo si Master Sergeant de la Cruz tungkol sa supply corruption, ngunit muntik pa siyang masampahan ng kasong perjury. May malawak na bulungan na si Coronel Torres ang gumawa ng paraan. Ganoon pala. Ang mga mata ni Luna ay lumiwanag. Sa wakas, nahanap niya ang matalim na kutsilyo na magpuputol sa spiderweb. Si Master Sergeant de la Cruz ay 2 taong senior ni Luna sa PMA. Noong kadet pa sila, siya ang mapagmalasakit na senior na inaalagaan siya, isang mahirap at walang backer na junior, tulad ng kanyang sariling kapatid. Tinatawag siyang Dolomite Rock dahil sa kanyang matigas na pagkatao, hindi niya matitiis ang anumang katiwalian. Ang katotohanan na nabigo siyang ibunyag ang katiwalian ni Torres ay paradoxically patunay na buhay pa siya. Patunay na hindi pa natitinag ang kanyang military spirit. Kinabukasan, si Luna ay nakasuot ng civilian clothes at nagtungo sa isang maliit na kainan sa bayan ng Davao del Sur. Si Master Sergeant de la Cruz, na nauna nang dumating, ang sumalubong sa kanya. Nang walang uniforme, tila mas matanda siya, tila sinalubong niya ng direkta ang mga pagsubok ng panahon, wala na ang kasiglahan ng isang kadet. Matagal na tayong hindi nagkita, General. Hindi komportable si Bernardo, at tumayo siya. Bernie, tawagin mo akong Rafi, hindi ito military. Tumawa si Luna at umupo,
Isang sandali ng hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang puwang na nilikha ng alaala ng nakaraan at ng kasalukuyang katotohanan. Nahirapan ka, no? Si Luna ang unang bumasag sa katahimikan. Sa alin, General? Nabalitaan ko ang paghihirap mo dahil kay Coronel Torres. Patawad. Dapat ay mas maaga kitang hinanap. Si Bernardo ay tahimik na pinuno ang baso ng Red Horse at ininom ito ng mabilis. Sa kanyang malakas na paghinga, lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang may bahid ng sakit. Ako ang naging hangal. Alam kong bato ang binabato ko, pero sinubukan ko pa rin, wala na itong silbi. Hinihintay ko na lang na matapos ang aking serbisyo. Hindi ito walang silbi. Ang binhi na itinanim mo noon ay sisibol na. Ako ang magdidilig at magpapataba. Bernie, maging panangga ka sa hangin upang ang sprout na iyon ay lumaki ng maayos. Sabi ni Luna na may katapatan. Sa kanyang matatag na mga mata, nanginginig ang mga mata ni Bernardo. Tila nag-aapoy muli ang apoy na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ano po ang gagawin ko, maging mata at tainga ko? Ang mga nangyayari sa loob ng ika-5 task group, ang mga galaw ni Torres at ng kanyang mga tauhan. Kahit anong maliit, sabihin mo lang sa akin. Gumawa tayo ng unofficial line sa pamamagitan ni Major Reyes. Walang dapat makahalata. Mapanganib po, General. Alam niyo naman, si Torres ay hindi ordinaryong tao. Maaari kayong mapahamak kung masangkot kayo. Alam kong mapanganib. Ngunit kung hindi natin tatanggapin ang panganib na iyon, tayo na nakasuot ng uniforme, sino ang gagawa? Ano ang kasalanan ng maraming matitinong sundalo na tahimik na nagtatrabaho? Tama ba na ang buong militar ay sinisira ng mga taong ito, at ang ating mga sundalo ay hindi nakakakuha ng tamang supply at nilalamig? Ang boses ni Luna ay may galit, ngunit may kasamang mainit na katapatan. Iyon mismo ang nararamdaman ni Bernardo, na ipinikit niya sa harap ng matibay na pader ng katotohanan. Matagal na hindi nagsalita si Bernardo. Kinuha niya ang bagong pinuno na baso at marahang ipinukpok ito sa baso ni Luna. Clink! Isang malinaw na tunog ang umalingaw sa kainan. Isusugal ko ang lahat ng alam ko, sapat na ang isang pangungusap na iyon. Sa wakas, si Luna ay nagkaroon ng matatag na kaalyado. Ngayon, oras na para sa counter-attack. Handa na siyang gamitin ang dinakikitang kutsilyo laban sa dinakikitang kamay ni Torres. Ang pinakamahina na break sa matibay na kastilyo ni Torres ay nagsimulang matanggal ng walang ingay. Ang mga hakbang ni Luna na nakakuha ng panloob na mata ni Master Sergeant De La Cruz ay naging mas matapang at detalyado. Hindi na siya naglibot pa sa mga unit ng ika-5 task group, nagdudulot ng gulo. Sa halip, nagdeklara siya ng biglaang Combat Readiness Enhancement Drill para sa buong task force. Ang dahilan ay perpekto. Bilang isang frontline unit na maaaring salakayin anumang oras, ang pagpapanatili ng alert status ay ang pinakamahalagang tungkulin ng commander ng task force. Walang sinuman ang makaka-question dito. Ngunit ang tunay na layunin ng drill ay iba. Major Reyes, ang core ng drill na ito ay ang makamit ang 100% operational rate ng lahat ng kagamitan. Lalo na, ilabas lahat ng kagamitan at material ng ika-5 task group, kahit isa, at ilinya sa labas ng storage. Ako mismo ang magche-check. Masusunod po. Inaasahan ko na magrereklamo si Coronel Torres. Magrereklamo siya, pero sa harap ng dahilan ng drill, wala siyang magagawa. Ito ay paghahanda sa digmaan. Wala siyang karapatang magreklamo. Sa utos ni Luna, ang buong TFL ay nasa state of emergency. Lalo na, ang ika-5 task group ay nagkagulo. Lahat ng armored vehicle, truck, artillery sa ilalim ng task group, pati na ang mga communication equipment, generator, at kahit na shovel na nakatago sa bodega, ay inilabas lahat sa parade ground. Dali-daling pumunta si Torres sa opisina ng commander ng task force. General, anong ginagawa ninyo? Hindi naman ito aktwal na labanan, bakit nyo inuutusan na ilabas ang lahat ng material? Mawawala ang efficiency ng drill at magdudulot lamang ng unnecessary wear and tear sa kagamitan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Si Luna ay kalmado na kinuha ang sulat ng protesta na inabot niya at itinabi. Coronel, kung magsisimula ba ang digmaan, uunahin mo pa bang tingnan ang efficiency at wear and tear? Sa sandaling bumagsak ang bala sa ulo mo, tatanggi ka pa bang lumaban dahil inefficient ang laban? Hindi iyon ang punto. Kailangan kong makita mismo kung ang huling boto ng ating shirt ay nakakabit ng tama. Sa mga dokumento na isinumite mo, ang operational rate ng ika-5 task group ay 99.8%, halos perpekto. Gusto ko lang makita ang aktwal na perfection na iyon. Ano ang problema? Mayroon ka bang tinatago dahil magkaiba ang dokumento at ang aktwal na kalagayan? Ang malamig na tingin ni Luna ay tumagos sa mga mata ni Torres. Nawala ng salita si Torres. Pilit siyang umubo upang itago ang kanyang pagkabigla. Walang ganoong nangyayari. Kung gayon, mabuti. Bumalik ka sa task group at tiyakin ang paghahanda sa drill.
Tila hindi na karapat-dapat makipag-debate, binaling ni Luna ang kanyang tingin sa mga dokumento. Kinagat ni Torres ang kanyang labi sa kahihiyan at napilitang umalis sa opisina ng commander ng task force. Pagbalik niya sa kanyang opisina, agad niyang tinawag si Lieutenant Colonel Huang, ang kanyang logistics officer, Loten to call. Huang, alamin mo agad kung anong nangyayari. Bakit nagkakagulo? At check ang equipment list. Walang missing? Shit. Alam nating susuriin ng babaeng iyan gamit ang mga matang ahas. Sinuntok ni Torres ang mesa, sumisigaw. Ito ay isang kidlat na bumagsak sa kanyang kaharian ng walang babala. Ilang araw ang lumipas, sa parade ground ng task group, nagtungo si Luna para mag-inspeksyon, kasama sina Major Reyes at Master Sergeant De La Cruz. Si Master Sergeant De La Cruz ay binigyan ng pansamantalang posisyon bilang technical supervisor ng drill, kaya't legal siyang makakatayo sa tabi niya. Sa parade ground, daan-daang kagamitan at 10,000 material ang nakahanay, tila walang katapusan. Si Torres at ang mga opisyal ng ika-5 task group ay sumunod kay Luna na may labis na takot. K1 rifle, serial number 731104. May crack ang buttstock, kailangan ng pagkukumpuni. 19-punton truck, plate number 11,000, 7,800. May trace ng tagas ng engine oil, agad na i-maintain. May ulat ba tungkol sa 3 unit ng P96K personal radio na sira ang transmission? Sinuyod ni Luna ang mga kagamitan ng may matalas na mata, tila isang hawk, at itinuro ang mga problema. Ang mga problemang itinuro niya ay karamihan ay maliit na bagay, ngunit ang detalye at expertise ay nagpahanga sa mga opisyal ng ika-5 task group. General, doon po. Noon, mahinang bumulong si Master Sergeant De La Cruz sa tainga ni Luna. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga generator na nakalagay sa gilid ng parade ground. Sa panlabas, mukhang walang problema. Lumapit si Luna sa generator. Umupo siya sa tabi ng isang generator at sinindihan ang loob gamit ang flashlight. Coronel, kailan huling pinaandar ang generator na ito? Sinubukan po naming paandarin para sa drill preparation kahapon. Operational po ito. Mayabang na sagot ni Torres. Ganoon ba? Tumawa si Luna nang may kakaibang ngiti at tumayo. At sinipa niya ang fuel tank ng generator gamit ang kanyang combat boot. Clang! Isang tunog ng kawalan ang umalingaw-ngaw sa parade ground. Kung operational ito, nasaan ang fuel? Namutla ang mukha ni Torres. Ang mga opisyal sa paligid ay nagpakita rin ng pagkabigla. Sa dokumento, dapat 80% pataas ang fuel ng lahat ng generator. Hindi lang ito, baka. Tingnan natin ang lahat. Sa utos ni Luna, tumakbo ang mga sundalo upang suriin ang fuel tank ng lahat ng generator. Ang resulta ay nakakagulat. Halos kalahati ng fuel tank ng mga generator ay halos walang laman. Ano ang nangyari dito, Coronel? Ghost fuel na umiiral lang sa dokumento? Iyan ay nagkaroon po ng pagkakamali ang officer in charge. Agad po naming aayusin. Pinagpapawisan ng malamig si Torres, nagpapaliwanag. Ngunit hindi na nagtanong pa si Luna. Sa halip, kinindatan niya si Master Sergeant De La Cruz. Tahimik na lumapit si Master Sergeant De La Cruz at binuksan ang takip ng engine ng isang generator. At itinuro niya ang isang partikular na bahagi ng engine gamit ang kanyang kamay. General, ang bahagi pong ito ay dapat stainless alloy, isang bagong component. Ngunit ang nakakabit ngayon ay isang lumang cast iron component na discontinued na ilang taon na ang nakalipas. Ano? Ang boses ni Luna ay naging kasing lamig ng yelo. Nagulat po sila na pinalitan ng bagong component sa dokumento. Ngunit ang aktual ay pinalitan ng lumang component na malapit ng itapon. At ang mga ninakaw na bagong component ay malamang na ibinenta sa civilian market. Habang nagpapaliwanag si Bernardo, lalong namutla ang mukha ni Torres. Ang pagnanakaw ng fuel ay maaaring ituring na simpleng mismanagement, ngunit ang pagpapalit ng component at pagbebenta nito ay malinaw na embezzlement ng military supplies, isang seryosong krimen. Leriten, Col, Huang. Dali-daling tinawag ni Torres ang kanyang logistics officer. Balak niyang isisi ang lahat sa kanya, ngunit si Leriten, Col, Huang ay nakayuko at hindi sumagot. Colonel Torres. Tinawag ni Luna ang kanyang pangalan. Ikaw ay agad na ire-relieve sa iyong tungkulin. Pagkatapos ng drill na ito, ikaw ay sasailalim sa formal na investigasyon ng Inspector General's Office ng Task Force. At mas mabuti na maghanda ka na para tanggalin ang iyong uniforme. Iyon ay parang sentensya ng kamatayan. Ang kastilyo ni Torres, na itinayo niya sa buong buhay niya, ay gumuho dahil sa isang generator component. Siya ay nakaupo sa lugar na iyon na may labis na kalungkutan. Libu-libong sundalo na nagtipon sa parade ground ay tahimik na pinanood ang eksenang iyon. Sa kanilang mga mata, may bahagyang kislap ng pag-asa, kasabay ng takot. Sa wakas, ang malaking anino na matagal nang nagpapahirap sa kanila ay nagsisimula ng mawala. Ang matagal at tensyonadong sandali bago ang bagyo ay natapos,
at ang tunay na bagyo ay nagsimula nang bumagsak sa TFL. Ang balita ng relief ni Colonel Torres ay yumanig sa buong TFL. Ito ay isang malaking bato na inihagis sa isang tahimik na lawa, at ang ripple ay kumalat ng mas malaki at mas malalim kaysa sa inaasahan. Ang mga sundalo ay nagbulungan, nagulat sa matapang na desisyon ng commander ng task force, at ang mga batang opisyal ay nag-ingay sa pag-asa na baka matumba ang tiwali at matandang puno. Ngunit sa mga nabubuhay sa ilalim ng puno ni Torres, ito ay isang malaking dago. Siya ay nirelieve lamang sa tungkulin, hindi pa siya isang sibilyan. Si Torres, na nananatili sa kanyang official residence, ay hindi na natiling walang magawa. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring. Ang spiderweb na matagal niyang inayos sa loob ng mahigit 10 taon ay nagsimula ng magpakita ng halaga nito. Ako si Rogie Torres. Shit, medyo nagulo ang mga bagay-bagay. Mas matindi ang babaeng yan kaysa sa inaasahan ko. Nakikipag-usap siya kay Mr. Mansueto Choi, ang may-ari ng Malakas Construction, na matagal ng source ng pondo at kasabwat ni Torres. Coronel, hindi ito biro. Humingi ng tax records ang IG office sa aming kumpanya. Mamamatay tayong lahat nito. Ang boses ni Choi sa kabilang linya ay namumutla, huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos. Formalidad lang yan sa IG office. Tatahimik din yan pagkatapos ng ilang araw. Huwag kang magsalita ng kahit ano, manahimik ka. Ako na ang bahala. Pinakalma ni Torres si Choi at denial ang susunod na numero. Ang susunod niyang kausap ay isang koronel sa Provost Marshal General's Office sa Higher Command, isang kaklase niya sa PMA. Hoy, pare. Alam ko na napasama ako. Humihingi ako ng pabor. Kapag umakyat ang resulta ng investigasyon ng TFL, pakihinto muna sa'yo. Alam mo na, ang anak mo, nakapasok sa university. Nagpadala ako ng malaking halaga para sa tuition, sana ay nakita mo. Ang kanyang mga tawag ay tuso at lihim, ang kanyang mga salita, na may halong banta, pang-uudyok, at pakiusap sa damdamin, ay kumalat na parang di nakikitang lason. Nagtatayo ng isang malaking pader na humaharang sa investigasyon na sinimulan ni Luna. Agad ding naramdaman ni Luna ang pader na iyon. Ang investigasyon ng EG Office ay nahaharap sa hindi inaasahang pagsubok. Si LT Nanacol Huang, ang logistics officer ng ika-5 task group, ay tinanggihan ang anumang koneksyon kay Torres, sinasabing siya ang may responsibilidad sa issue ng generator component. Malinaw na cover-up. Ang officer in charge ng fuel ay biglang nagkasakit at na-ospital sa Philippine Army General Hospital, at ang ilang related documents ay nawala dahil sa mismanagement. Hindi lang ito simpleng paglaban. Ito ay organized obstruction, sabi ni Major Reyes na galit na galit. Sa kanyang mesa, may isang interim report na nagsasaad na hindi na umuusad ang investigasyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Luna ay tahimik na tumingin sa labas ng bintana. Tila siya ay nahulog sa isang malaking quagmire, isang walang katapusang swamp na habang lumalaban ka ay lalo kang lumulubog. Hindi lamang isang task group ang kinontrol ni Torres. Nagtayo siya ng isang matibay na kastilyo sa pamamagitan ng paghabi ng mga koneksyon at interests sa loob at labas ng base na nagpapawalang bisa sa anumang atake laban sa kanya. Bukod pa rito, ang mga malicious rumors laban kay Luna ay nagsimulang kumalat sa loob ng base na parang multo. Hindi ba't masyadong madugo ang bagong commander ng task force? Hindi niya iniisip ang stability ng base, gusto lang niyang mapuri. Kahit top graduate pa siya ng PMA, babae pa rin, siguro. Masyadong emotional at diktatorial. Hindi niya alam ang kalikasan ng larangan. Inaalagaan naman ni Coronel Torres ang mga troopers natin, pero ginulo niya lang ang morale ng base. Ang mga bulungan ay tuso na hinaluan ng katotohanan at kasinungalingan na nagdudulot ng pinsala sa leadership ni Luna. Ang kanyang pagnanais sa reforma ay naging self-glorification, at ang kanyang matatag na desisyon ay naging dictatorship. Mayroon pang nag-uusap tungkol sa kanyang kasarian, nagpapakalat ng malalim na pagpuna. Pilit na nagpapakita si Luna ng kapayapaan, ngunit hindi niya mapigilan ang mga di nakikitang palaso na walang tigil sa pagdapo sa kanyang puso. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang residence, itinapon niya ang kanyang pagod na katawan sa sofa, tahimik ang lahat. Mag-isa siya sa malawak na residence na ito. Ang bigat ng kanyang posisyon, ang commander ng task force, na laging kailangang magpakita ng katatagan sa gitna ng tensyon, ay lalong naging mabigat. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang ama sa mesa. Sundalo rin ang kanyang ama. Isang matuwid at tapat na tao, ngunit palaging nahuhuli sa promotion at tinatawag na walang flexibility. Laging itinuturo ng kanyang ama sa kanya na ang karangalan ng isang sundalo ay wala sa rank kundi sa pawis at dedikasyon na nakapaloob sa uniforme. Ama, tama ba ang ginagawa ko? Ito ba ang tamang daan? Tahimik na namula ang kanyang mga mata. Noon, nagring ang telepono. Ang executive assistant ng Higher Command Commander, General, alam ng commander ang inyong pagsisikap. Ngunit,
Ang matagal na conflict sa loob ng base ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa operational readiness. Ipinaparating ko po ang kagustuhan ng commander na tapusin na ang isyung ito ng tahimik, sa pamamagitan na lang ng pagpapalit ng task group commander. Magalang ang tawag, ngunit malinaw ang panggigipit. Huwag na itong gawing mas maingay, isweep under the rug na lang. Iyon ang sandali na nakumpirma niya na ang dinakikitang pader ni Torres ay umaabot hanggang sa higher command. Ibinaba ni Luna ang telepono at pumikit, tila napapalibutan siya ng mga kalaban. Ramdam niya ang matinding kawalan ng kapangyarihan ng kanyang sense of justice at pananampalataya sa harap ng malaking pader ng katotohanan. Ang tukso na sumuko ay pumulupot sa kanyang puso na parang ahas. Kung makikipagkompromiso siya, lahat ay magiging madali. Ngunit pagpikit niya, naalala niya ang nanginginig na mata ng private na nakasuot ng sirang combat boots. Ang mga sundalo sa frontline na nilalamig dahil sa butas-butas na helmet. Bilang isang commander na dapat ay nagpoprotekta sa kanila, hindi siya maaaring umatras. Muli niyang kinuha ang telepono. Ngunit hindi sa higher command siya tumawag. Sa headquarters ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ang opisina ng isang tao na hinangaan niya simula pa noong siya ay kadet. Sir, Major General Rafaela Luna po. Patawad sa abala, may kailangan lang po akong sabihin. Nagpa siyang gamitin ang kanyang last card, ang tanging lifeline upang makawala sa quagmire na ito. Walang nakakaalam kung ito ay isang rotten rope o steel wire. Ngunit handa siyang sunggaban ang lubid na iyon at umakyat sa bangin. Nagsimula siyang maghanda upang sirain ang matibay na pader ni Torres, hindi sa harap, kundi sa direksyon na hindi niya inaasahan. Ang huling pag-asa ni Luna ay si Brigadier General Eduardo Doy Ramos, ang Inspector General ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Kilala siya sa militar bilang isang matuwid na tao na hindi matitinag ng anumang panggigipit. Siya rin ang nag-iisang junior na matalik na kaibigan ng ama ni Luna noong sila ay nasa serbisyo pa. Rafi, sa tono ng boses mo, alam kong seryoso ang sitwasyon. Ang boses ni Brigadier General Ramos ay mababa at malalim. Ipinaliwanag ni Luna ang sitwasyon ng walang bias. Ang akusasyon ng katiwalian laban kay Torres, ang organized destruction ng ebidensya at obstruction, at ang banayad na panggigipit mula sa higher command. Pagkatapos, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa linya. Sa huli, nagsalita si General Ramos. Naiintindihan ko. Naaalala ko ang mukha ng iyong ama. Siya ay ganoon din, lumaban ng mag-isa, ngunit sa huli. Hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Sige, gawin mo muna ang lahat ng kaya mong gawin. Ngunit huwag kang magpapakasobra. Hahanap ako ng paraan para tulungan ka. Ngunit mangangailangan ng oras, ang kalaban ay mas malalim at mas matibay ang ugat kaysa sa inaakala. Hihintayin ko po. Maraming salamat, General. Nang pinatay ni Luna ang telepono, pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang sinag ng liwanag. Ang katotohanan na hindi siya nag-iisa ay isang malaking ginhawa. Ngunit hindi siya maaaring umasa lang sa tulong mula sa headquarters. Upang gumalaw si General Ramos, kailangan niya ng isang mapagpasyang kutsilyo na maibibigay sa kanya, hindi sapat ang ebidensya na mayroon siya. Isang smoking gun na hindi maitatanggi ng sinuman, na agad nawawakasan ang buhay ni Torres. Tinawag niya si Major Reyes at Master Sergeant De La Cruz sa kanyang residence. Ang opisina ng commander ng task force ay hindi naligtas. Hindi niya alam kung sino ang nakikinig at saan. Ang formal na investigasyon ay huminto. Ngayon, kailangan nating kumilos mismo. Sa isang unofficial na paraan, ang mga mukha ng dalawa ay naging seryoso sa sinabi ni Luna. Master Sergeant Bernie, sino sa paligid ni Coronel Torres ang sa tingin mo ang pinakamahina? Isang tao na nakakaramdam ng guilt o napilitan lang na sumali dahil sa banta? Nag-isip si Master Sergeant De La Cruz. Maraming mukha ang dumaan sa kanyang isip. Ang mga taong sumasamba kay Torres at nagpapakita ng katapatan. Ang mga taong natatakot sa kanyang kapangyarihan at nananahimik. At sa gitna nila, ang mukha ng isang batang staff sergeant na laging may nag-aalalang tingin ang lumitaw. May Staff Sergeant Jojo Gonzales po, sa Fuel Depot ng Supply and Transport Company ng ika-5 Task Group. Mayroon siyang isang anak na may malubhang sakit at malaki ang hospital bill. Ngunit may bulungan na nagmamaneho siya ng mamahaling imported car na hindi tugma sa kanyang sweldo. Iyon na nga, kuminang ang mga mata ni Luna. May sakit na anak at biglang nagkaroon ng pera. Iyon ang weakness at ang butas na kailangan nating pasukin. Hahayaan ko pong ako na ang kumausap sa kanya, sabi ni Master Sergeant De La Cruz. Bilang isang kapwa NCO at isang senior sa militar, lalapitan ko siya ng tahimik. Hiling ko lang, huwag mong pilitin. Ipakita mo ang katapatan na hindi mo siya parurusahan kundi ililigtas. Upang buksan niya ang kanyang puso. Kinagabihan, inimbitahan ni Master Sergeant De La Cruz si Staff Sergeant Gonzales sa isang karinderya sa labas ng base. Sa gitna ng hindi komportableng kapaligiran, ilang baso ng Red Horse ang naubos.
Nagsimula si Bernardo sa mga pang-araw-araw na usapan at dahan-dahang lumipat sa kwento ng may sakit na anak ni Jojo. Kumusta ang anak mo? Sigurado ako na mabigat ang hospital bill. Mahirap, di ba? Sa mainit na salita ni Bernardo, namula ang mga mata ni Jojo na laging nagpapanggap na matapang. Salamat, Master Sergeant. Malaking bagay na alam niyo ang kalagayan ko. Kung nahihirapan ka, sabihin mo. Hindi malulutas ang problema kung mag-iisa ka lang. Jojo, wala kang ginawang masama, di ba? Tiningnan siya ni Bernardo ng diretso. Ang tingin ay hindi pagtatanong, kundi tunay na pag-aalala. Nanginginig ang balikat ni Jojo. Yumuko siya, hindi nagsalita. Jojo, hindi laging dumarating ang pagkakataon. Ang hawak mo ngayon ay maaaring hindi lifeline, kundi isang rotten branch. Kung kumapit ka dyan, hindi lang ikaw, kundi pati ang pamilya na gusto mong protektahan ay hihilahin pababa sa putikan. Ang mga salita ni Bernardo ay tumagos sa puso ni Jojo na parang dagger. Naalala niya ang bigat ng envelope na may laman na pera na binigay ni Torres at ang pagkamuhi sa sarili na naramdaman niya noong tinanggap niya ito. Nagkakaroon siya ng bangungot gabi-gabi. Nahihiya siya sa kanyang sarili na nakasuot ng uniforme. Sa huli, umiyak si Jojo at nagsimulang magsalita. Ang katotohanan na nilapitan siya ni Torres sa ilalim ng dahilan ng hospital bill ng kanyang anak, tinakot siya na sumali sa pagnanakaw ng fuel, at siya ang nagmamanipula ng fuel log sa ilalim ng kanyang utos. Ito lang po. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Tahimik na hinimas ni Bernardo ang balikat ni Jojo habang umiiyak siya. Maaari mo pa ring ayusin ang unang button ng iyong shirt, hindi pa huli. Kinuha ni Jojo ang isang maliit na USB mula sa loob ng kanyang jacket at ibinigay kay Bernardo. Ito po ang aktual na fuel log na inayos ko, iningatan ko para sa emergency. Mayroon din itong audio recording ng utos ni Coronel Torres. Iyon ang smoking gun, ang mapagpasyang kutsilyo na matagal nang hinahanap ni Luna. Nang gabing iyon, agad na ibinigay ni Bernardo ang USB kay Luna. Pagkatapos kumpirmahin ang laman ng USB, walang pag-aalinlangan na tinawagan ni Luna si General Ramos. General, nahanap ko na ang kutsilyo. Oras na para magsayaw kayo ng kutsilyo. Ilang araw ang lumipas, ang tunay na bagyo ay nagsimula ng bumagsak sa tahimik na TFL. Isang investigation team mula sa IG office ng headquarters ng Hukbong Katihan ay dumating ng walang abiso. Mayroon silang warrant of seizure and search na may tatak ng Chief of Staff ng Hukbong Katihan. Ang unang tinungo nila ay hindi ang opisina ng Task Group Commander o ang Logistics Officer. Ito ay ang official residence ni Colonel Torres. Ang pangalawang front ay nagsimula na. Ang pagdating ng Special Investigation Team mula sa IG office ay agad na nagpalamig sa TFL. Maging si Major General Luna ay magalang na nagbigay ng pugay sa team leader. Kumilos sila ng lubos na malaya, at walang panggigipit ang gumana sa harap ng kanilang matatalim na kilos. Sabay-sabay na ni-raid ng team ang residence at opisina ni Torres at ang opisina ng Malakas Construction, lahat ng dokumento at computer hard drive ay kinuha bilang ebidensya. Sa bahay ni Torres, 12 ng bank accounts na nakapangalan sa kanyang asawa ang natagpuan, at sa opisina ng Malakas Construction, maraming side contracts tungkol sa military construction ang lumabas. Ang USB na ibinigay ni Jojo ang naging catalyst. Sa harap ng malinaw na ebidensya ng fuel embezzlement, ang mga sangkot ay nagsimulang gumuho. Pati na ang mga fuel depot officer at transport officer ay umamin sa lahat. Ang kanilang pag-amin ay nagbigay ng clues sa iba pang katiwalian, at ang investigasyon ay lumawak mula sa ika-5 task group patungo sa buong TFL at sa local community na may koneksyon sa base. Ito ang sandali na nabunyag kung gaano kalalim at kalawak ang ugat ng malaking puno na si Torres. Si Lieutenant on call. Huang, ang pinakamalapit na tao ni Torres, ay sumuko at humingi ng leniency kapalit ng pakikipagtulungan sa investigasyon. Detalyado niyang isinaysay ang lahat ng katiwalian ni Torres sa loob ng 10 taon. Iba't ibang construction corruption, embezzlement ng military supplies, influence peddling, at ang list ng bribes na regular niyang ibinibigay sa mga opisyal sa higher command. Ang kanyang affidavit ay umabot sa 12 ng pahina. Si Torres ay naging tulad ng isang daga sa isang trap. Sa isang maliit na investigation room sa headquarters, wala siyang magawa sa harap ng walang tigil na paglabas ng ebidensya at testimonya. Sa simula, nagreklamo siya, sinasabing ito ay isang konspirasy ni Luna, ngunit nang i-play ang audio recording ni Jojo, kung saan naroon ang kanyang boses, sumuko na siya sa lahat, talo ako. Iyan ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ito ay isang soliloquy na nakatuon sa kanyang sariling kaawa-awang refleksyon sa salamin sa harap niya, hindi sa investigator. Sa ilalim ng ilaw ng interrogation, ang malalim na anino sa kanyang mukha ay tila ang bigat ng mga nakaraang taon. Naalala niya ang kanyang sarili, mga dekada na ang nakalipas. Noong siya ay bagong lieutenant,
Si Torres, ang batang opisyal na may pinakamainit na pagnanasa at sense of justice, na sumunod sa yapak ng kanyang ama, isang bayani sa frontline. Sa simula, hindi rin siya nakipagkompromiso sa katiwalian, ngunit ang katotohanan ay malupit. Nasaksihan niya ang absurdity sa loob ng militar kung saan mas mahalaga ang koneksyon kaysa kakayahan at mas mahalaga ang backer kaysa merit. Ang kasamahan na tapat na ginawa ang kanyang tungkulin ay hindi na-promote at ang kasamahan na sumamba sa mga superior at pinabayaan ang katiwalian ay umangat. Ang turning point ay nang mawalan siya ng isang tauhan dahil sa equipment failure sa isang drill. Sinubukan ng higher command na itago ang lahat upang maiwasan ang responsibilidad. Nagsimula siyang magbago noon. Ang hustisya lang ay hindi sapat para maprotektahan ang kahit ano. Kailangan niya ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang mga tao at itayo ang kanyang kaharian. Nagpasya siyang maging demonyo. Kusang loob siyang sumali sa tanikala ng katiwalian. Ang pera at kapangyarihan na nakuha niya ay ginamit niya upang alagaan ang kanyang mga tao at itayo ang kanyang sariling sphere of influence. Kahit alam niyang mali ang paraan, naniniwala siyang iyon ang tanging paraan upang mabuhay sa mapanganib na mundo at maprotektahan ang kanyang mga tao. Ang kanyang katiwalian ay isang pakikipaglaban para sa kaligtasan at resulta ng isang distorted belief. Nagsisisi ka ba? Sa tanong ng investigator, matagal siyang hindi nagsalita. Pagsisisi. Ang bigat ng salitang iyon ay dumagan sa kanyang balikat. Ang anak ko, gusto niyang maging sundalo. Gusto niyang maging kasinggaling ko. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Magiging proud father ba ako sa kanya? Isang luha ang umagos sa kanyang mata. Ito ang sandali na tuluyang bumagsak ang isang lalaki na buong buhay na namuhay ng matapang. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Luna ng ulat na tapos na ang lahat ng investigasyon. Si Colonel Torres, kasama ang 12-dosenang opisyal at sibilyan na sangkot sa katiwalian, ay nakatakdang iakyat sa court-martial. Ang TFL ay sumailalim sa isang malaking surgery, tila natanggal ang ugat. Si Luna ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa parade ground sa labas ng bintana. Ang mga sundalo ay nagtitraining pa rin, at ang base ay tila bumalik sa normal, ngunit alam niya. Maraming nagbago. Noon, maingat na lumapit si Major Reyes at nagsabi, "General, gusto po ni Coronel Torres na makita kayo sandali." Nag-alinlangan si Luna. Ayaw niyang magpakita ng kayabangan ng isang nagwagi. Ngunit naniniwala siyang kailangan niya itong makita para sa closure ng kwentong ito. Si Torres, nakasuot ng detainee uniform at may handcuff, ay naghihintay sa kanya sa investigation room. Ang kanyang dating kayabangan, na nagtanong kay Luna kung pareho lang ang lahat ng bituin, ay wala na. Siya ay isa lamang matanda at pagod na preso. May sasabihin ka ba? Si Luna ang unang nagsalita, dahan-dahang itinaas ni Torres ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Wala na ang kayabangan o galit sa kanyang mga mata. Tanging malalim na kawalan at pagsisisi ang naroon. Panalo ka. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ako ang nanalo. Ang mga prinsipyo at karangalan na dapat panatilihin ng isang sundalo ang nanalo. Siguro, hindi ko inakala na mali ang paraan ko. Ngunit, wala akong mukhang ihaharap sa anak ko. Nag-isip ako, kung naglingkod lang sana ako sa ilalim ng isang commander na tulad mo, baka mas proud father ako sa anak ko. Tumayo siya at yumuko kay Luna. Tila nahihirapan siya dahil sa handcuff, ngunit ang kanyang kilos ay tapat. Taos puso akong humihingi ng paumanhin, at salamat. Hindi na siya nagpaliwanag kung bakit siya nagpapasalamat. Hindi na rin nagtanong si Luna. Marahil, nagpapasalamat siya sa paghinto sa kanya. Sa pagwawakas ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng bagyo na siya, bago siya bumagsak sa mas malalim na kawalan, tahimik na nagbigay ng pugay si Luna. Hindi ito respect ng nagwagi sa natalo. Ito ang huling paggalang sa isang senior na sundalo na dating naglakbay sa parehong daan, ngunit pumili ng ibang landas, lumipas ang bagyo. Ngayon, oras na para pagalingin ang sugat at magtayo ng bagong pag-asa sa ibabaw ng rubble. Ang daan na iyon ay mas mahaba at mas mahirap kaysa sa laban, ngunit hindi natatakot si Luna. Dahil na ipagtanggol niya ang pinakamahalagang bagay sa gitna ng mata ng bagyo. Ang karangalan ng isang sundalo. Sa pagtatapos ng panahon ni Colonel Torres, ang TFL ay napuno ng malaking vacuum at malalim na katahimikan. Hindi ito kapayapaan, kundi katahimikan na bumagsak sa rubble na iniwan ng bagyo. Ang karangalan ng base ay nasira, at ang kawalan ng tiwala at cynicism ay kumalat sa mga sundalo na parang ulap. Ang isang militar na nawalan ng tiwala sa kanyang commander ay parang buhangin, na madaling magkakalat sa maliit na shock. Alam na alam ni Luna ang katotohanan ito. Ang pagtanggal sa ugat ng katiwalian ay simula pa lamang. Ngayon, may mas mahirap siyang gawain, ang pagalingin ang sugat at itayo muli ang nasirang tiwala. Ang kanyang unang hakbang ay communication. Pansamantalang inalis niya ang kanyang authoritative armor bilang commander ng task force at naglakad mismo sa pinakamababang lugar.
Pumunta siya sa mess hall ng isang frontline outpost nang walang abiso o aid. Kumuha siya ng parehong tray ng pagkain tulad ng mga sundalo at umupo sa harap ng isang sundalo. Ang lahat ng ingay sa mess hall ay biglang huminto. General, bakit po kayo narito? Ang sergeant na nakaupo sa harap niya ay nanigas, hawak ang kanyang kutsara, tila may butil ng kanin na lalabas sa kanyang bibig. Pumunta lang ako para kumain. Nagtataka rin ako kung anong ulam ngayon. Tingnan natin. Adobo at egg drop soup pala. Paborito ko yan. Kalmado si Luna na nagsimula ng kanyang pagkain. Ang kanyang simpleng kilos ay dahan-dahang nagpalambot sa tense na kapaligiran. Habang kumakain, kinakausap niya ang mga sundalo. Mahirap ba ang training? Tama ba ang supply? Sapat ba ang winter provisions? Hindi ito mga formal na tanong. Nagtanong siya ng mga simple at pang-araw-araw na bagay tulad ng isang ate o malalayong kamag-anak. Lahat ba ng combat boots ay bago na? Opo, General. Lahat ay binigyan ng bago kamakailan. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kaginhawa sa paa mula nang pumasok ako sa militar, sagot ng isang private na nagpatawa sa iba. Mabuti. Kailangan maging komportable ang paa para sa combat readiness. May iba pa bang hindi komportable? Kahit ano, sabihin niyo lang dito. Kung kaya kong ayusin, aayusin ko agad. Dahil sa kanyang mga salita, nagkaroon ng lakas ng loob ang isang sundalo at itinaas ang kanyang kamay. Sir, Private First Class de la Cruz po. Ang water pressure po ng shower sa barracks namin ay masyadong mahina. Nahihirapan po kaming maligo. Ang seryoso ngunit medyo nakakatawang reklamo ay nagpatawa sa mess hall. Tumawa rin si Luna at sumagot, naiintindihan ko. Magpapadala ako ng engineer unit agad-agad upang ayusin ito bukas o palitan ng pinakabagong modelo. Pangako. Ginugol niya ang buong araw na iyon kasama ang mga sundalo. Kumain sila ng magkasama, bumili ng ice cream sa kantina ng magkasama, at nakaupo sila sa barracks upang pakinggan ang kanilang mga problema sa gabi. Pagkatapos niyang umalis, isang tahimik na pagbabago ang nagsimula sa mga sundalo. Hindi na siya isang malayo at mataas na 2-star general, kundi isang commander na nakikinig sa kanilang mga kwento. Ngunit hindi sapat ang makuha ang puso ng mga sundalo. Ang mas mahalaga ay ang muling pag-organisa ng nanginginig na istruktura ng mga opisyal. Ilang araw ang lumipas, tinipon niya ang lahat ng opisyal at NCO sa buong task force sa parade ground. Sa lamig ng umaga, umakyat si Luna sa platform, kung saan nakatayo ang daan-daang opisyal. Ang kanyang matatag na boses, na naririnig kahit walang mic, ay pumuno sa parade ground. Ngayon, hindi ako tumayo dito upang hatulan o pagalitan kayo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang bawat mukha ng mga opisyal. Mayroong takot, pagdududa, pagtutol, at bahagyang pag-asa. Lahat ng emosyon ay magkahalo. Ang TFL ay dumanas ng malaking sakit. Ang maling paniniwala ng isang commander ay nagkasakit sa buong base, at marami ang sumunod o nanahimik. Bilang resulta, nawala sa atin ang pinakamahalaga para sa isang sundalo, ang karangalan at tiwala. Ang kanyang boses ay may lakas ng thunder. Ngunit ang pagputol sa nabubulok na sanga ay hindi nangangahulugang namamatay ang buong puno. Sa halip, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magpalaki ng mas malusog at mas matibay na bagong sanga. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang pagkakataong iyon. Bumaba siya sa platform at dahan-dahang naglakad sa gitna ng mga opisyal. Sa mga sangkot sa nakaraang pagkakamali, ngunit taos-pusong nagsisisi at handang maglaan ng sarili upang mabawi ang karangalan ng base, hindi ko na sila sisisihin. Sa halip, igagalang ko ang kanilang tapang at bibigyan ko sila ng mas mataas na responsibilidad upang pamunuan ang pagtatayo ng bagong TFL. Ang kanyang matapang na pahayag ay nagdulot ng gulo sa mga opisyal. Ngunit muling tumaas ang kanyang boses. Kung may isa pang gagamit ng pawis at luha ng mga sundalo para sa sarili niyang kapakanan o sisirain ang karangalan ng militar, isusugal ko ang lahat at sisiguraduhin kong hindi na siya makakasuot ng uniforme muli. Ito ang aking pangako, at ito ang iron rule na dapat sundin ninyong lahat. Matapos ang talumpati, isang matinding katahimikan ang bumalot. Noon, lumakad ang isang Lieutenant Colonel sa harap at nagbigay ng pugay kay Luna. Sir, Lieutenant Colonel Giovanni, GOH. De la Torre ng ika-5 Task Group po. Susundin ko ang inyong kagustuhan at iaalay ko ang lahat ng mayroon ako upang itayo ang bagong TFL. Si De La Torre ay isang matigas na field officer na laging bumabatikos sa katiwalian ni Torres at laging nahuhuli sa promosyon. Sa kanyang matapang na kilos, nagsimulang lumabas ang mga sigaw, "Sasama rin ako, sir." Ang mga sigaw ay unti-unting naging isang malaking hiyawan na yumanig sa parade ground. Nang hapong iyon, gumawa si Luna ng matapang na pagbabago sa assignment. Inilagay niya si Lieutenant Cole De La Torre, kasabay ng kanyang promosyon bilang colonel, sa bakanteng task group commander position ng ika-5.
Ito ay isang malakas na pagpapahayag na ang merit at integrity lamang ang magiging batayan ng promotion, hindi koneksyon, kaibigan, o pinanggalingan. Sa ilalim ng bagong commander ng task group, mabilis na bumalik sa normal ang ikalimang task group. Ang mga lumang kagamitan ay pinalitan ng bago, at ang mga perfunctory drill ay pinalitan ng realistic training. Higit sa lahat, ang ulap ng kawalan ng tiwala ay nawala at isang malusob na confidence na, kaya rin namin ang nagsimulang sumibol. Siyempre, hindi naging madali ang lahat. Mayroon pa ring mga nakatago sa anino na namimiss si Torres at hindi sang-ayon sa reforma ni Luna. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang malaking tide. Tulad ng pagpuno ng malinis na tubig sa lugar na inalisan ng maruming tubig, dahan-dahan ngunit malinaw na nagbabago ang TFL. Gabi-gabi, si Luna ay tahimik na nag-iisip habang tinatanggap ang daily report ng buong base sa kanyang residence. Lumipas ang bagyo. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay nananatili sa iba't ibang lugar. Ang tunay na paggaling ay nagsisimula pa lamang. Nangako siya na itatayo niya sa rubble na ito ang isang matatag at matuwid na kastilyo na hindi na magugunaw muli. Ang bagyo ay laging nag-iiwan ng debris. Ang kaso ng katiwalian ni Colonel Torres ay formal na natapos ng iakyat ito sa court-martial, ngunit ang mga buhay ng mga taong sangkot ay nag-iwan ng mga markang hindi mabubura. Sa ilan, ito ay naging scar, at sa iba, naging medal. Si Staff Sergeant Gonzales, na nagbigay ng mapagpasyang ebidensya, ay kinailangan mamuhay na may dalawang label, bayani at taksil. Iniwasan siya ng ilang opisyal bilang isang whistleblower, at madalas siyang inaapi ng kanyang mga kasamahan. Kinailangan niyang mamili dahil sa kanyang may sakit na anak, ngunit hindi siya malaya sa akusasyon na tinalikuran niya ang loyalty ng organisasyon. Gabi-gabi, siya ay pinahihirapan ng guilt at self-hatred. Nang malaman ito, tahimik na tinawag ni Luna si Jojo sa kanyang opisina. Nakaupo sila sa harap ng isang tasa ng kape, at si Jojo ay hindi makatingin, takot na takot ang mukha. Jojo, tumingin ka. Hindi ka isang kriminal. Ang mainit na boses ni Luna ay nagpadama ng kaunting ginhawa kay Jojo. Tinalikuran ko ang aking mga kasamahan, General. Hindi. Hindi mo tinalikuran ang iyong mga kasamahan, kundi itinuwid mo ang militar na naliligaw ng landas. Iyan ay hindi pagtataksil, kundi tapang. Dahil sa tapang mo, maraming sundalo ang nakapagsilbi sa mas magandang kapaligiran, at ang ating base, na nabubulok na, ay nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay muli. Ikaw ang bayani ng TFL. Kinuha ni Luna ang isang plaque of commendation mula sa drawer at ibinigay sa kanya. Ito ay isang commendation mula sa Chief of Staff ng Hukbong Katihan. Espesyal na hiniling niya ito kay General Ramos. At ito, ang aking maliit na regalo para sa anak mo. Ibinigay niya ang isang envelope kasama ang commendation. Nang buksan ni Jojo ang envelope, nakita niya ang isang admission permit para sa ICU ng Philippine Army General Hospital. Ang kanyang anak ay maaaring magpagaling sa pinakamahusay na medical facility sa bansa, sa suporta ng militar. General, paano ko po ito maibabalik? Hindi napigilan ni Jojo ang kanyang luha at umiyak ng malakas. Huwag mong isipin na utang. Ginagawa lang ng militar ang nararapat para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ay makatarungang gantimpala para sa iyong tapang. At, alam kong mahirap ang tingin ng iba. Kaya, inutusan ko na ilipat ka sa isang base na malapit sa hospital. Pumunta ka roon at ituon ang sarili sa pagpapagaling ng anak mo, at kalimutan mo na ang lahat, magsimula ka ulit. Hindi lang doon natapos ang kabutihan ni Luna. Nang umalis si Jojo, nag-post siya ng isang note sa bulletin board ng base na nagpapahayag ng kanyang commendation at kung paano binago ng kanyang matapang na kilos ang base. Formal niyang ibinalik ang kanyang karangalan upang walang sinuman ang mag-label sa kanya bilang taksil. Sa kabilang banda, si Master Sergeant De La Cruz, ang dinakikitang kutsilyo ni Luna, ay tumanggi sa lahat ng spotlight. Nag-alok si Luna sa kanya ng priority promotion bilang Master Sergeant at Command Sergeant Major ng Task Force, ngunit magalang siyang tumanggi. General, hindi ako nababagay sa mataas na posisyon. Ang lugar ko ay dito, sa maintenance depot na puno ng alikabok at amoy ng langis. Ang magtrabaho ng tahimik at magpawis, kasama ang mga sundalo ay ang pinakamalaking kaligayahan at karangalan para sa akin. Wala siyang hiniling. Masaya na siya na ang militar na mahal niya ay naging mas magandang lugar. Ang langis sa kanyang lumang overall ay mas nagniningning kaysa sa anumang mamahaling medal. Iginagalang ni Luna ang kanyang kagustuhan. Sa halip, ginawa niya itong bagong ugali na bisitahin ang maintenance depot ni Master Sergeant De La Cruz isang beses sa isang linggo at makipag-usap sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa base habang umiinom ng kape. Iyon ang pinakamataas na paggalang at tiwala na ibinibigay ng dalawang tunay na sundalo sa isa't isa. Lumipas ang panahon at naganap ang court-martial ni Torres. Ang trial ay nakakuha ng malaking atensyon ng publiko, ngunit si Torres, na nakatayo sa defendant's box, ay kalmado.
Binitawan niya ang lahat ng pagtatanggol ng kanyang abogado at inamin ang lahat ng akusasyon. Sa oras ng final statement, lahat ay nakatingin sa kanya. Sa halip na magpaliwanag o humingi ng sympathy, lumingon siya sa mga batang sundalo na nakaupo sa gallery. Nagkasala ako sa inyo ng malaki. Lahat ng isinusuot, kinakain, at ginagamit ninyo ay sagrado, gawa sa dugo at pawis ng mamamayan. Sarili kong interes ang sinunod ko, at winasak ko ang karangalan ng isang sundalo. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng personnel na nasugatan at nagdusa dahil sa akin. Tumayo siya at yumuko ng malalim sa mga sundalo. Tatanggapin ko ang parusa para sa aking krimen, ayon sa batas. Ngunit hiling ko lang, sana ay wala ng sundalong tulad ko ang magpakita muli. At sa ilalim ng command ng mga tulad ni Major General Luna, sana ay maging mas matatag at mas marangal ang hukbong katihan ng Pilipinas. Napuno ng solemn atmosphere ang courtroom. Ilang araw ang lumipas, siya ay sinentensiyahan ng maximum penalty ng military court na malapit sa life imprisonment at tinanggalan ng lahat ng military rank. Ikinulong siya sa military prison. Ang kanyang pamilya ay dumanas din ng matinding pagsubok. Ang scarlet letter ng pagiging pamilya ng isang tiwaling opisyal ay yumanig sa kanilang buhay. Lalo na ang kanyang anak, na humahanga sa kanya bilang isang bayani, ay dumanas ng malaking shock at pagkalito. Ang pangarap ng kanyang anak na maging kasinggaling niya ay nagkawatak-watak. Pagkatapos ng trial, tahimik na kinontak ni Luna ang asawa ni Torres. Sa halip na magbigay ng sympathy, nagbigay siya ng isang sulat. Ang sulat ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang scholarship foundation para sa mga anak ng sundalo at isang counseling program. Ito ang kanyang paraan, hate the sin, love the sinner. Ang asawa ni Torres ay umiyak ng tahimik at tinanggap ang sulat na inabot niya. Ang kaso ay formal na nagtapos. Ngunit ang sugat at aral na iniwan ng bagyo ay nanatili sa puso ng lahat ng miyembro ng TFL na naging guidepost sa kanilang daan. Ilang buwan ang lumipas at humupa ang aftermath ng kaso ni Torres. Sa ilalim ng command ni Luna, mabilis na bumalik sa normal ang TFL. Ang task group na pinamumunuan ni Colonel De La Torre ay naging isang matagumpay na modelo ng restructuring at naging inspiration sa ibang base, at isang bagong kultura ng transparent at fair command ang nagsimulang mag-ugat sa buong base. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating. Ang karangalan ng isang base ay pinatutunayan sa combat readiness. Sa wakas, ang panahon ng pagsubok sa kanilang kakayahan ay dumating. Ang taunang Balikatan Joint Tactical Training, na isinasagawa para sa lahat ng unit ng hukbong katihan ng Pilipinas, ay nagsimula. Ang balikatan ay hindi lamang isang maliit na training na may ilang unit na kasali. Ito ang pinakamalaking field maneuver drill ng hukbong katihan ng Pilipinas, kung saan ang mga division-level troops at kagamitan ay kasali, na ginagawang parang tunay na labanan ang intensity ng maneuver at engagement. Ang resulta ng training na ito ay kinikilala bilang objective indicator ng combat readiness ng isang unit. Ang lahat ng mata sa headquarters ng hukbong katihan ay nakatuon sa TFL. Ang malaking pagbabago sa command at internal reform ba ay nagdulot ng pagpapabuti sa combat readiness? O nagdulot ito ng pinsala sa pagkakaisa ng base at humina ang combat readiness? Ang training na ito ay tulad ng isang malaking pagsubok na magtatasa sa mga pagsisikap ni Luna sa loob ng ilang buwan. Ang training na ito ay hindi lang simpleng training para sa atin, sabi ni Luna sa lahat ng personnel ng task force sa send-off ceremony na may matatag na boses. Ito ay isang arena upang patunayan kung gaano tayo kalakas laban sa kawalan ng tiwala at pagdududa ng mundo. Sa loob ng ilang buwan, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Ngayon, oras na para ipakita ang ating kakayahan. Lumaban at manalo tayo. Boom! Ang hiyawan ng mga sundalo ay yumanig sa kalangitan ng Davao del Sur. Wala na ang defeatism o cynicism ng nakaraan sa kanilang mga mata. Tanging confidence at mainit na will to fight ang nag-aapoy. Ang training ay naging matindi simula pa lang. Ang TFL ay nakipaglaban sa Elite Mechanized Infantry Division na naglalaro bilang enemy force. Batay sa objective power, mas malakas ang enemy force na armado ng K-1 tank at armored vehicle. Inaasahan ng maraming military expert na mahihirapan ang TFL, ngunit nang magsimula na, iba ang takbo ng sitwasyon. Ibinasura ni Luna ang lumang operational plan at nagpakita ng matapang na maneuver gamit ang terrain at creative tactics na hindi inaasahan. Lalo na, ang ikalimang task group, na sentro ng katiwalian, ay nagbago ng husto sa ilalim ng command ni Colonel De La Torre. Ang main unit ng kalaban ay kasalukuyang pumapasok sa A Canyon. Ang 1st Battalion ay dadaan sa B Ridge upang atakehin ang flank ng kalaban, at ang 2nd Battalion ay mag-aambush sa Sea Hill upang harangan ang escape route. Ang 3rd Battalion ay magtatayo ng matibay na defense line sa kasalukuyang posisyon at iengganyo ang kalaban hanggang sa makakaya. Ang mga utos ni Colonel De La Torre ay malinaw at matapang.
Hindi na ito isang passive unit na naghihintay lang ng utos mula sa higher command. Naging isang buhay na organisasyon ito kung saan iginagalang ang pagpapasya ng field commander at organically gumagalaw ang lahat ng personnel. Ang mga sundalo, nakasuot ng bagong body armor at communication equipment, ay gumalaw ng seamless. Isang bagay na hindi nila maiisip noon. Samantala, sa isang work area sa military prison sa Ilocos, si Torres, nakasuot ng prison uniform, ay tahimik na nakikinig sa balita ng balikatan training na nagmumula sa radio. Ang balita ay tungkol sa TFL na nanalo laban sa enemy force na salungat sa inaasahan. Mumph, training lang yan. Lahat ng guys na yan, ako ang nagpalaki sa kanila. Isang batang inmate na nagtatrabaho sa tabi niya ang nanginis. Biglang naging malamig ang tingin ni Torres. Huminto siya sa ginagawa at tiningnan ang batang inmate. Anong alam mo para magsalita ng ganyan? Hoy, akala mo ba nagbituin ako? Oo, nagbituin ako. At alam ko na ngayon kung gaano kabigat ang bituin na iyon. Sila ay nagtitraining para protektahan ang ating bansa. Hindi sila nabubulok dito dahil sa kalokohan tulad mo. Kung mumurahin mo pa ang mga troopers ko, tatanggalin ko ang lahat ng ngipin mo. Sa matinding galit ni Torres, sumuko ang batang inmate. Bumalik si Torres sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay nasa training ground sa Davao del Sur. Naramdaman niya ang kakaibang damdamin na ang base na iniwan niya, ang militar na sinubukan niyang sirain, ay lumalaban ng mahusay kahit wala siya, kapaitan, at bahagyang pride. Marahil, natagpuan na niya ang tunay na puso ng isang sundalo. Ang training ay umabot na sa climax. Ang TFL, sa kabila ng numerical disadvantage, ay hindi lang matagumpay na nagtanggol laban sa offensive ng enemy force, kundi naglunsad din ng counter-attack na nagulat sa Training Control Headquarters. Ang sentro nito ay ang matapang na desisyon ni Luna. General, ang enemy command post ay nasa behind area. Ngunit, upang makarating doon, kailangan nating dumaan sa main defense line na binabantayan ng enemy armored unit, napakataas ng risk. Nagulat si Major Reyes na nag-aalala. Ang frontal assault ay kamangmangan, gagawa tayo ng sarili nating daan. Itinuro ni Luna ang isang lugar sa mapa. Ito ay isang mabundok na lugar na walang daan sa mapa. Gagamitin natin ang Engineer Battalion upang gumawa ng daan sa bundok na ito sa loob ng isang gabi, at gagamitin natin ang Special Forces Regiment upang atakehin ng direkta ang enemy command post sa gabi. Kaya ba? Ito ay halos imposible na operation. Ngunit walang sinuman ang nagkwestiyon. May conviction sa kanyang mga mata, at ngayon, lubos na nagtitiwala ang mga personnel sa kanya. Nang gabing iyon, ginawa ng Engineer Battalion ng TFL ang imposible. Sinunod ng Special Forces ang daan na ginawa nila at tahimik na pumasok sa enemy territory, at kinabukasan ng madaling araw, ang speaker sa training control room ay nag-anunsyo ng end of training. White Force, TFL, occupied enemy command post. End of training. This is not an actual emergency. Ang resulta ay isang malaking tagumpay para sa TFL. Ang mga general sa headquarters na nanonood sa training ay hindi makapaniwala. Ang unit na muntik nang mawasak dahil sa corruption scandal ay naging isa sa pinakamahusay sa hukbong katihan sa loob lamang ng ilang buwan. Pagkatapos ng training, si Luna ay tumayo sa harap ng mga sundalo na pagod ngunit natatakpan ng alikabok. Tahimik siyang nagbigay ng pugay sa kanila. Ang taos-pusong paggalang ng commander ng task force sa kanyang pinakamarangal at pinakamamahal na personnel. Ang panahon ng pagsubok ay natapos. At sa pamamagitan ng pagsubok na iyon, nilinis ng TFL ang stigma ng nakaraan at ipinanganak muli bilang isang steel unit. Ngayon, sa kanilang dibdib, hindi na isang sugat kundi isang marangal na medal ang nakaukit. 2 taon ang lumipas. Ang taglaga sa Davao del Sur ay dumating pa rin, na pinapapula ang mga bundok at burol ng base, ngunit ang hangin na dumadaloy sa TFL ay ganap na naiiba sa 2 taon na ang nakalipas. Ang anino ng kawalan ng tiwala at cynicism na nagpapahirap sa base ay wala na, at napuno ito ng malusog na confidence at kasiglahan. Sa maintenance depot ng ika-5 task group, si Master Sergeant De La Cruz ay nagtuturo sa isang batang staff sergeant kung paano i-disassemble at i-assemble ang isang K4 automatic grenade launcher. Ang kanyang may kunot na mga kamay ay puno pa rin ng langis, ngunit ang kanyang mga mata ay mas kalmado at mas malalim kaysa dati. Tingnan mo, Jojo. Ang baril ay hindi lang bakal. Ito ang buhay ng sundalo na may hawak nito, at ang buhay ng mamamayan na pinoprotektahan natin. Kaya, hindi mo dapat baliwalain ang kahit na isang maliit na tornilyo. Ang kanyang pagtuturo ay hindi lamang paglilipat ng skill. Ito ay paglilipat ng military spirit, ang mindset na dapat taglayin ng isang sundalo. Ang batang staff sergeant ay taos-pusong nagtanim ng kanyang mga salita sa kanyang puso. Ang base na parang isang nabubulok na puno ay naging isang mayabong na lupa na nagpapalaki ng mga malulusog na sprouts na tulad nito.
Sa parade ground, ang combat training ng mga sundalo ay nagpapatuloy sa ilalim ng malakas na boses ni Colonel De La Torre. Ang mga sundalo, nakasuot ng pinakabagong combat equipment, ay walang pag-aalinlangan sa kanilang mga galaw. Ang kanilang mga mata ay buhay, at ang bawat kilos ay puno ng disiplina. Hindi na si Colonel De La Torre ang nag-iisang wolf. Kasama ang mga tapat na subordinates na nagtitiwala sa kanya, siya ay naging pinakamalakas at pinakapinagkakatiwalaang commander sa TFL. Ang sentro ng lahat ng pagbabagong ito ay si Luna. Ngunit hindi na siya ang commander ng task force. Kinilala ang kanyang mga tagumpay, na-promote siya bilang Lieutenant General at inilipat sa Joint Operations Center ng Armed Forces of the Philippines, ang puso ng militar. Nang kumalat ang balita ng kanyang pag-alis, nalungkot ang buong base. Sa araw ng turnover ceremony ni Luna, ang lahat ng personnel ng task force ay nakahanay sa parade ground upang saksihan ang kanyang huling sandali. Ganap na naiiba ang tanawin kumpara noong siya ay dumating sa ilalim ng malamig at hindi pamilyar na tingin 2 taon na ang nakalipas. Ang lahat ng personnel ay may taos-pusong paggalang at pasasalamat para sa kanya. Umakyat si Luna sa platform at nagbigay ng kanyang huling paalam ng walang speech script. Minamahal kong mga personnel ng TFL, ngayon, narito ako upang magpaalam sa inyo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga mukha ng mga sundalo. Ang nakaraang 2 taon ay tila dumaan sa kanyang isip. Sinasabi ng mga tao na binago ko ang TFL. Ngunit hindi ako sumasang-ayon, nagbigay lang ako ng maliit na pagkakataon upang kayo mismo ang magbago. Kayo mismo ang nagbago sa TFL. Kayo na hindi na nahimik sa harap ng katiwalian at nagpakita ng tapang. Kayo na nagsisi sa maling nakaraan at pumili ng mas magandang kinabukasan. At kayong lahat na tahimik na ginawa ang inyong tungkulin at pinangalagaan ang karangalan ng base ang bayani ng malaking pagbabagong ito. Ang kanyang tingin ay tumigil kay Master Sergeant De La Cruz na nakatayo sa gilid ng parade ground. Madalas, hinahatulan natin ang isang sundalo sa dami ng bituin sa kanyang balikat. Ngunit natutunan ko rito sa loob ng 2 taon. Ang bituin na tunay na nagniningning ay wala lang sa balikat ng isang general. Mayroon ding mas maliwanag at mas marangal na bituin na nagniningning sa sirang combat boots ng isang sundalo, sa kamay ng isang NCO na puno ng langis, at sa pawis na noo ng isang batang opisyal. Tinapos niya ang kanyang sinabi at nagbigay ng mahabang pugay sa mga personnel na nakahanay sa harap niya, tahimik na tumulo ang luha sa kanyang mata. Iyon ang mainit na paalam sa mga nakaraang taon kung saan siya ay umiyak at tumawa kasama ang TFL. Samantala, sa military prison sa Bulacan, may bigla ang emergency. Isang landslide ang nangyari sa kalapit na bundok dahil sa matinding ulan, na tumama sa isang maliit na bayan sa ibaba. Ang daan ay naputol at ang communication ay nawala. Ito ang pinakamasamang sitwasyon kung saan mahirap makapasok ang external rescue team. Ang mga inmates sa work area ay natatakot sa tanawin ng kaguluhan sa labas ng bintana. Noon, tumayo si inmate number 77, si Torres. Anong ginagawa mo? Umupo ka. Sigaw ng guard, ngunit hindi siya pinansin. Pinulit niya ang kanyang prison uniform at tinalian ito ng mahigpit at sumigaw sa iba pang inmate, may mga tao sa labas na natabunan. Kailangan nating iligtas sila. Sumunod sa akin ang lahat ng may lakas pa. Ang kanyang sigaw ay may karisma at authority ng isang task group commander. Sa kabila ng pagpigil ng mga guard, pinamunuan niya ang ilang inmate at tumalon sa putikan kung saan umaagos ang ulan. Pagdating niya sa scene, agad siyang naging commander. Ang kanyang karanasan sa field sa loob ng ilang dekada ay nagniningning sa disaster site. Ikaw, tingnan mo ang gumuho na retaining wall sa gilid na iyon. Ikaw, sumama ka sa akin at hanapin natin ang mga natabunan. Magdala kayo ng shovel at pickaxe mula sa work area ng kulungan. At rope din. Ang kanyang mga utos ay mabilis at tumpak. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang maghukay sa putik at inalis ang mga natumbang puno, naghahanap ng mga survivor. Ang mga kamay na ginamit niya noon upang magnakaw ng military supplies para sa sarili niyang kapakanan ay ngayon ay ginagamit niya ng desperado upang iligtas ang kahit na isang buhay. Ilang sandali ang lumipas, narinig niya ang mahinang iyak ng isang bata. Ang tunog ay nagmumula sa isang sirang shed na tila guguho na. Pinigilan siya ng lahat, sinasabing mapanganib, ngunit hindi siya nag-alinlangan at pumasok sa shed. At pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya na may bata sa kanyang mga bisig, puno ng putik. Sa sandaling ibinigay niya ang bata sa kanyang mga magulang, gumuho ang shed sa likuran niya. Sa araw na iyon, naligtas ni Torres at ng mga inmate ang mahigit 10 buhay ng mga residente ng bayan. Ang balitang ito ay naibalita sa media sa huli, ngunit maikli lang itong nabanggit bilang isang huwarang inmate na dating sundalo. Ilang araw ang lumipas, sa visiting room ng kulungan, ang kanyang anak, na malaki na, ay nakaupo sa harap ni Torres, na mukhang pagod. Isang sandali ng hindi komportableng katahimikan ang bumalot.
Nagalit ang anak sa ama, at ang ama ay walang mukhang ihaharap sa anak. Napanood ko ang balita. Ang anak ang unang nagsalita ng mahirap, Papa, ang galing mo talaga noong araw na iyon. Iyon ang tunay na sundalo na pinangarap ko noong bata pa ako. Sa isang pangungusap na iyon, tila muling naitayo ang mundong gumuho kay Torres. Malalaking luha ang umagos sa kanyang mata. Nawala niya ang kanyang rank, karangalan, at yaman, ngunit sa sandaling iyon, natagpuan niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang paggalang ng kanyang anak. Nang gabing iyon, sa opisina ng Joint Operations Center ng AFP, si Luna ay nakatingin sa skyline ng Maynila sa labas ng bintana. May isang unofficial report na nakalagay sa kanyang mesa. Ito ay tungkol sa rescue operation sa landslide malapit sa military prison. Sa huling linya ng report, nakasulat ang heroism ni inmate number 77. Tahimik niyang isinara ang report at tiningnan ang larawan ng kanyang ama sa mesa, at ngumiti siya ng bahagya. Siguro, hindi lang niya hinatulan ang isang tiwaling general, kundi niligtas din niya ang isang sundalo na nawawala ang landas, tapos na ang laban niya. Ngunit ang binhi na itinanim niya ay kumakalat na ngayon sa buong malaking gubat ng hukbong katihan ng Pilipinas, na nagpapakinang sa maraming bituin na tahimik na nagpoprotekta sa bansa sa dinakikitang lugar. Ang katotohanan na ang tunay na karangalan ng isang sundalo ay hindi lang nananatili sa balikat kundi natatapos sa pananampalataya sa puso ay ang katotohanan na pinatunayan ni Luna, Torres, at lahat ng miyembro ng TFL. Sa gabi ng Maynila, isang walang pangalan na bituin ang nagniningning ng labis na maliwanag.